Yun! Welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw mga kuys, meron po tayong unboxing sa review ng ating bagong CPU case na si ROG Hamrus. So na-avail ko lang ito mga kuys sa may Shopee, no? Kasi kapalit po ako ng CPU case kasi mga kuys, yung nakarang CPU case natin mga kuys is nabasag po. So before mga kuys, yung gamit kong case is si Keytech Robin 3. So nabenta ko siya mga kuys sa halagang 1.5 sa marketplace lang. Tapos nabili ko yung mga kuys sa halagang 3.5 eh. So sulit ko na rin mga kuys kasi ilang taon na rin sa akin yun. So naghanap ako mga kuys ng ibang magandang case sa may Shopee. So yung gusto ko sana yung Lian Li, kaya lang medyo mahal, nasa siya 7,000 mga kuys. So eto mga kuys na bili ko is branded naman, tsaka yun nga hindi ganun kamahal, na si ROG Hamrus. So bago po natin unbox mga kuys yung ating bagong CPU case, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng paklik ng subscribe button at i-click mo na rin po ang notification bell para sa ating latest upload. So tara mga kuys, unbox na natin. Yun, so ito na mga kuys yung ating package from Shopee na si ROG Hamrus mga kuys. So, at dumating siya mga kuys sa atin ng 3 araw. So mabilis mga kuys, no, kasi pinagbilang ko po ng case na to is yung easy peasy. So lalagay ko po yung link mga kuys sa baba kung gusto nyo mag-avail ng ganitong case na si ROG Hamrus. Yun, so quick specs lang tayo mga kuys, no. So ito mga kuys yung specification ni ROG Hamrus. So form factor mga kuys, mid tower po ito na CPU case. Tapos ang color na available dito mga kuys is kulay white lang. Gusto ko nga sana kulay black kasi syempre pag white, diba, medyo pag tumagal is marumi, hindi gagaya ng black is ayun, hindi pansin yung mga alkabok mga kuys. Tapos structure dimension nito mga kuys is 438 by 288 by 386. Product dimension mga kuys, meron po tayong 445 by 288 by 413. Tapos body material sa ginamit sa kanya mga kuys, I'm not sure kung ano meaning nito. SPCC 0.8 mm. Tapos mga kuys, ang support na motherboard nito is ITX po. Ayan, micro, ATX at yung eATX. So sa harapan mga kuys, meron po tayong isang pirasong 3.0, tapos dalawang pirasong USB 2.0 at meron tayong HD audio. Sa front panel mga kuys, meron po tayong ABS tsaka glass po yung ating panel. Sa kabilang side mga kuys, yung 4mm glass side panel. Sa right side window mga kuys, meron po tayong 0.8mm metal at meron po tayong PCI slot na 7. Tapos meron tayong mga kuys na HDD tsaka SDD is yung 3.5 plus 2.5. Tapos sa fan mga kuys, ang compatible sa kanya is 120mm. Tatlo sa may ibabaw, sa may pinaka side panel, tsaka po sa ilalim. So kasya rito mga kuys, siyam na fan. Di bali 10 kasi pwede pa kayo maglagay mga kuys sa may bandang likuran. So isa to mga kuys sa gusto ko sa case na to kasi nga dual chamber siya mga kuys, ibig sabihin maluwag. So mas makapaglagay ka na mas maraming fan, which is mas maraming fan, syempre mas malamig yung ating PC. Tapos mga kuys, kung gusto maglagay ng water cooling, pwede rin. So ako mga kuys, kinambitan ko siya ng water cooling. Rear 120mm. Tapos yung CPU cooler na pwede nyo ilagay sa mga kuys is 160mm. Tapos yun na yung max. Tapos GPU card length na kasya rito 420mm. So gamit ko mga kuys na GPU is yung MSI GTX 1080. Kasyang-kasya naman mga kuys. Sa motherboard mga kuys, sa eATX hanggang 275mm wide. Yun, so nalipot ko na mga kuys yung ating laman ng ating CPU to ating bagong CPU case mga kuys sa si ROG Hamrus. So ito siya mga kuys, no. Ayan siya mga kuys. Ayan, ito lang konti yung ating camera yan mga kuys. So ayan ang ating ROG Hamrus mga kuys yan. Kulay white, tapos ayan. Nalagyan ko siya mga kuys ng di bale 10 fan. Siyam na Fantech na fan, tapos isa ron sa ating CPU cooler yan, may isa siyang fan sa gilid. So 10 mga fan mga kuys ang nilagay ko rito kay ating ROG Hamrus. Tsaka mga kuys kasi, kaya gusto ko tong ROG Hamrus kasi mga kuys, yung pinaka power on na sa gilid, hindi siya sa taas. Kasi ako mga kuys, kagaya nga nito, no, yung ating CPU cooler, yung ating CPU case is nasa itaas ng aking monitor. So dati kasi mga kuys, ang gamit ko na cases nasa ibabaw po yung
power. So, ang nangyari mga kuys dati, tumutungtong pa ako sa bangko para maabot yung ating power button dito. So, ngayon mga kuys, nasa gilid na. So, kahit hindi na ako tumuntong mga kuys, mapipindot ko siya sa gilid kasi nasa gilid po yung power button ni Rackham Rus. So, tara mga kuys, bigyan po natin magandang montage itong ating bagong CPU case na si Rackham Rus. Let's go! Perfect. Yun, so ito na mga kuys ang ating CPU case na si Rackham Rus, yung mga kuys kulay white. So para sa akin mga kuys, sulit na sulit naman ito kasi sa ganitong price mga kuys, bihira ako makakita mga kuys sa halagang 3536 na dual chamber tapos maganda yung brand. Kasi mga kuys, iba syempre yung Lee, yung target ko sana kaso medyo mahal, nasa 7,000 siya. Tapos sa ganitong price mga kuys, 3,000 is usually makikita mo mga kuys sa dual chamber yung mga Coolman, Kitek, na Robin 3. So ito mga kuys, at least rack siya tapos dual chamber na. Yun nga lang mga kuys, no, gusto ko sana kulay black so available lang dito sa Rackham Rus na yan is sa ngayon kulay white pa lang yung nakikita ko. I'm not sure kung merong black na neto. So meron tayong link mga kuys baba kung gusto nyo mag-avail ng ganitong case na Rackham Rus. Yun, so diyan ko na tapusin mga kuys ang ating unboxing saka review ang ating bagong case mga kuys na si Rackham Rus. Meron po tayong link sa baba. Check nyo lang mga kuys kung gusto nyo mag-avail ng ganitong CPU case. At syempre maraming salamat sa panonood. At kung hindi pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga kuys and peace!